Agad na tinalakay sa plenaryo ng Senado ang panukalang magbubuo ng Independent People's Commission o IPC. Matapos i-anunsyo ng Malacanang na kasama ito sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Si Luisa Eriuspe sa report. Nilinaw ni Senate President Vicente Sotto III na suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pagbuo ng Independent People's Commission o IPC. Ayon sa senador, ipinresenta nila ang panukala sa Pangulo at sumang-ayon ito. Kaya nga inanunsyo na rin ng Malacanang na isama ang IPC bill sa prioridad na panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Si Mother Bob may mga suggestions siya. We wrote down some of his suggestions. Agad namang sumalang sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas. May ilang itinanong si Senate President Sotto na nais din daw malaman mismo ng Pangulo. Isa na rito na hindi maaabuso ang kapangyarihan ng IPC kapag nabigyan na ito ng ngipin na mag-imbestiga laban sa mga anomalya sa gobyerno. How we can ensure that the powers of this commission will not be abused and will not be weaponized for political agenda. Ayon naman kay Senator Panghilinan, sponsor ng panukalang batas, hindi ito mangyayari dahil ang taong bayan mismo kasama sa maaaring kumilati sa gagawing investigasyon ng IPC. When people are, the citizens themselves are engaged directly with the process of searching for the truth, we believe that the transparency is encouraged and promoted, and therefore accountability will follow. Tinanong din ni Senator Sotto, baka naman madoble lang ang pag-iimbestiga kung meron na namang ombudsman at Department of Justice. Pero nilinaw din na imbis na makalito, makakatulong ang IPC. We know the provisions in this bill that ensures that the functions will not duplicate those of the Ombudsman and other investigative and prosecutorial agencies. Yun ang isa sa mga nababanggit noon na sinasabi, baka pareho lang yan ng trabaho ng Ombudsman at saka ng DOJ. We saw it necessary to create a separate commission, not to be in conflict with the Ombudsman, Office of the Ombudsman, or with the Department of Justice, but to work with the Ombudsman and the Department of Justice. Magkakaroon din ng dalawang prosecutorial teams ng IPC na ang miyembro ay ang mga piskal mula sa Ombudsman at DOJ. Kaya naman kung sakali, hindi nakakailanganin pang magkaroon ng case build-up ng Ombudsman at DOJ kapag isinumiti na sa kanila ang mga rekomendasyon na kasuhan ng mga sangkot sa anomalya. Naniniwala naman ng Senado, posibleng sa susunod na taon, agad na maipapasa ang panukalang batas. Samantala, isa din naman sa prioridad ng LEDAC ay ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Senate President Sotto, sa ngayon, ang target nila, ma-define muna ano ba talaga ang ibig sabihin ng political dynasty para mabilis nang mapasa ang batas. Ang importante kasi kanina sabi na nga ng Presidente, define muna natin ano ang political dynasty. Yun muna i-define natin. Kung na-define natin yun, madali na yung... Ayon naman kay Senator Kiko Panghilinan, sana mayorya ng Senado ang sumuporta sa panukala, lalo na't may mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema kontra sa political dynasty. And we hope, again, that a majority will support it and therefore maipasa ito. The other track, siguro pag-aralan ng Supreme Court. Kasi merong, if I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court on to declare political dynasties as contrary to the Constitution. Para naman kay Senator Bam Aquino, sanaan niya matapos ang committee report sa mga nakabinbing panukalang batas sa Senado para mapasa na ang anti-political dynasty sa susunod na taon. Magandang simbolo siya na nais na siyang makita ng administrasyon na mapasa. So yes, if it's certified urgent, that would be very welcome. Pero hindi siya necessary at this point. In fact, wala pang committee report. Luisa Eriuspe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.